Kamusta ang sitwasyon dyan at gaano bang kagrabe ang naging pinsala? Maraming mga bahay ang pinadapa dito sa bayan ng Medellin. Halos nagkadurog-durog ang mga bahagi nito at ilang mga gusali rin ng gobyerno ang nasira at nagkapitak-pitak dulot nga ng magnitude 6.9 na lindol, maging yung mga malalakas na aftershocks na nararanasan pa rin dito sa naturang bayan. And just to give you a picture, ito kasi yung next town after Bogo City if you're going northernmost part of Cebu. Kaya ganun na lamang talaga katindi yung epekto ng lindol dito sa naturang lugar dahil malapit nga siya sa pinaka-epicenter. And that's why hindi nakapagtataka na umabot sa 14 ang nasawi dito sa naturang bayan. 12 initially yung dead on the spot, no, na nakita during or after nung magnitude 6.9 quake, and then yung dalawang nadagdag nito mga nakarang araw namatay habang nagpapagaling sila sa ospital matapos mapinsala or ma-injured ng malala. Mon, kahapon ang daing ng marami ay tubig. Ngayon ba ay nakarating na hindi lang sa Medellin kundi sa mga ibang parte na natamaan ng lindol ang potable water? Yes, actually marami tayong nakita ng mga nagdo-donate ng mga bottled water para nga yung pang-inom nila, no, yung drinking water din kahit paano sa mga residente. Ang kagandahan naman ngayon dahil nag-uunti-unti na bumabalik kahit paano yung supply ng kuryente dito sa northern part ng Cebu, bumabalik na rin yung supply ng tubig, yung lumalabas mismo naman sa kanila mga gripo para maging maayos yung health-wise, no, at yung sanitary-wise rather ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. At yung utos nga ni Governor Pambaric IV, kailangan ma-dispatch kaagad lahat ng mga relief na natatanggap sa kanila o natatanggap nila, mapadidiretso man yan sa LGU o sa barangay, dapat daw hindi na siya iniipon for uniformity. Kahit magkakaiba daw yung ibinigay na brand o anumang klaseng pagkain o inumin, sana daw ma-dispatch at mapakinabangan na kaagad ng mga apektadong residente. Meron pa rin kasi, no, na mga nag-i-stay sa kalsada at ito yung mga talagang medyo na natatagalan makarating sa kanila yung mga relief, no. Una kasi yung mas malapit, no, at bago makarating doon sa mga areas na yan, talagang it will take hours, no. Kaya may iba siguro di talaga masisi kung bakit namamalimos pa rin sa kalsada. At kanina nga nakita natin, no, si Senator Bongo huminto siya sa mga namamalimos din sa kalsada para magpaabot ng tulong sa mga residente. At sinabi nga niya talaga dapat daw magawa na yung magkaroon ng Department of Disaster Resilience sa bansa. Mon, tama, no? Nabanggit mo rin na sinabi ni Cebu Governor Pambaric IV na i-expedite na nga yung distribution. Pero sinabi din daw niya na dapat centralize yung donations at dapat daw makipag-coordinate ang mga private sector sa local government dyan sa Cebu. Hindi ba mapapabagal nito yung distribution ng aid para dun sa mga nasalanta? Kinlarify natin yan, Pauline, kay Cebu Governor Pambaric IV kung paano ba talaga ang sistema kung sakaling ako, individual, private citizen, gusto ko mag-donate, no, paano ba ang paraan. Ang sabi niya, wala naman daw specific, no, pwede naman daw dumiretso kung may connection ka at may contact or network ka sa mga specific LGUs or barangays. If you want to donate it directly, wala naman daw problema. Pero ang maganda lang daw sana kasi yung makipag-coordinate sa kanila for proper documentation. In this way, mapapasalamatan daw nila yung mga nagbibigay o nagdo-donate, mapa-pribado man o pampubliko o pampamahalaan ng mga institusyon at gobyerno, no, para nga daw well accounted for at talaga makita na na-acknowledge at nakakarating ito sa mga residente. Ang ginagawa kasing sistema ngayon, dito sa Medellin for example, kanina nakita natin, talagang everyday may one round of distribution ng mga supplies, no? At pagkaya pa ng resources at saka ng oras, umaabot pa ng 2 rounds yan. No? So talagang tuloy-tuloy kasi nga dahil sa utos ng gobernadora, bawal nang maipon ng matagal lahat ng mga relief goods sa kanilang mga operation center ng kada LGU.